Network Entertainment. Hi girls and boys! Kami ang Lady Bosses! Mga sister-alets! CR tayo, let's go! Let's go. Uy. Yes, meron akong nagreklamo. May reklamador tayo for the first time na galing sa labas. Hindi sa ating apat. Oo, So, nape-pressure ako magreklamador every time. Reklamador na may artwork palagi na pinapost sa aming social media. Ang kanyang reklamo, is it normal to worry if your partner hasn't introduced you to their family and friends after 6 months of dating? So may follow-up question siya. Is it too early? 6 months in and my boyfriend still says I'm rushing things, claiming there's a right time to introduce me to his family and friends. We've talked about my needs and he's great with his efforts, but I haven't met his family or even friends yet. They only know he has a girlfriend. Ang excuse niya is his friends are busy and he's super private. Meanwhile, my family and friends know him, but his remain a mystery. When I brought it up, he assured me he loves me and said not to rush. He hasn't even posted about me on social media except for a cryptic IG post that nobody important sees. I know I'm beautiful, sexy, smart, and can afford anything I want without a man. Yeah. That's why my friends are worried about why he isn't proud of me. I mean, look at me, I'm the full package, but maybe I'm just asking the wrong man. Based on my research, and by research, I mean gossiping with friends, men in healthy relationships can't wait to show off their partners. 6 months is plenty of time. I've told him this, but he sticks to his same old excuses. To me, that's unacceptable. I know my worth. If he can introduce me, I'm ready to move on. I'm losing interest and wonder if I'm being too eager, but I deserve better. I might be a bit demanding, but hey, who wants to be the secret girlfriend forever? Oh. Anong tingin niyo doon, girls? Ang haba naman ng reklamador niya. Kakasya kaya yun sa Heavy flow yan, heavy flow. Heavy flow. Ano yan, mga second day yan. Oo. Pang diaper na yan eh. Pero yung, totoo nga, yung 6 months, yung 6 months na sila dating, tas hindi pa siya napapakilala. Or kahit post, wala. Pero ang maganda kay letter sender natin, natawagin natin Joy, ano siya, di ba parang alam niya kung ano yung deserve niya. So, hindi, yun yung maganda sa kanya. Kasi kung ibang girls yan, parang tatanggapin lang nila na, maghihintay ako. Oo. Tsaka aware siya sa magpapakatanga. Oo. Gagi, meron talagang ganun. Pero kasi sabi ni letter sender, sinasabi daw sa kanya nung lalaki na super private daw nung lalaki. Ngayon, dapat bago naging sila, alam niya na yung, I mean, 'di ba? Dapat alam niya na private talaga. Yung ugali ng kuya. Oo. 'Di ba? Kasi kasi may mga lalaki kasi talagang ganyan. Alam mo yung hindi naman nila gini-gatekeep yung babae. Pero ayaw lang nilang i-expose. Oo. Parang ganyan. May mga lalaki kasing ganun. Ano ba yun? Depende rin sa background ng guy. Ano ba ito si Arch? Never ako napakilala bago kami ikasal. Sa buong pamilya. Sa Ilang years kayo? Parang 2 years dating. Yung mom niya, nakilala ko a few months before he proposed. Pero yung friends niya, kilala ko. Medyo, yun yung questionable doon eh. Na ba't pati mga kaibigan niya, tinatago niya. Kahit best friend, di ba? Yung pinaka-close niya. Unless loner talaga to si Boy, hindi lang niya ma-declare din dun sa kay Joy na wala siyang kaibigan. Okay, pwede hindi pa talaga siya ready for a relationship. Hindi niya maamin na loser siya. Oo, wala siyang friends. Pwede. Pero ang hirap noon for Joy na nakilala na siya ng, on her part, kilala na yung lalaki. So, kilala na ng family niya, kilala ng friends niya, kilala ng mga kung sino man.
Pero on her part, parang feeling niya nasa short change siya sa relationship na parang bakit hindi ka proud sa akin like how I am to you. Parang ganun. Oo. So, kahit yung meet in the middle na parang at least isa man lang on your part, may mapakilala ka kahit aso mo, ganun. Alam mo yun, yung Si Summer. di ba? Totoo, matagal na yung 6 months. Pucha, yung iba nga, hindi pa totally sila pero kung makapag-broadcast lang magkasama sila. 'Di ba? Pero totoo din naman yan. Pero kayo ba, like, di ba si D, yan, 2 years bago nakilala ng family, ha? Kayo ba noon? Kayo ba, like, Jeline, kayo nila, ni Mike? Mabilis. Mabilis ako. Lalo na si Mike, parang gusto niya kagad ako ipakilala sa mga friends niya, ganyan. Tapos, pinupost, yung sa social media, yun medyo din, kasi although extrovert din kasi si Mike. So, talagang ma-post siya sa social media. So, kada labas namin, may post, ganun. Eh, ikaw, bilang introvert, ano naman naramdaman mo doon? Di ba, syempre? Oo, okay lang. Tsaka, yung sa side ko naman, napakilala ko rin siya kaagad. Siguro mga 2 months. Na-introduce ko siya kaagad sa parents ko. Kasi, first boyfriend ko siya, di ba? So, parang excited din sila naman. So, parang hindi ko din makita yung parang, well, yes, milestone siya. Pero, parang out of respect din sa partner mo. Parang nakakaano din sa partner mo na parang hindi mo siya ipapakilala, ganun. Parang ayaw mong mag-entertain siya ng question sa utak niya na, natago ba to? Baka mamaya may pamilya to. Ganun. Totoong tao ako, ganyan, wala akong asawa, wala akong anak, ganyan. So parang makita niya lang kaagad yung natutuo Na yung malinis, Oo, ganun. malinis intention. Kasi parang ito, nakakaloka din kasi yan, di ba, na bakit wala akong, kasi minsan, di ba, pag once na makilala natin yung friends or family ng partner natin, doon natin mache-check kung tama yung mga sinasabi niya. Di ba? Oo, tsaka yung kutob mo. Yung first impression mo tungkol sa kanya, kung tama ba o hindi, from point of view ng family niya, tsaka friends niya, parang ganon. Totoo, tama. At least sa utak ng lalaki, hindi pa sila exclusive. Is it possible he's also dating someone else? Hindi, o kaya baka hindi lang talaga siya ready for it. Ba't pa siya nanligaw? Pero yung generation ngayon, may ligaw. Sino ba pinakabata sa atin? Si Kay. Oo. May ligaw stage ba or parang dating? Parang mutual understanding na lang eh. Wala na ligaw. Wala na yung paano ba kasi yung ligaw? Like, tatanungin ka ng lalaki, pwede ba manligaw? Ganun ba dapat? Paano ba? Parang alam mo may mga competition ka. Parang, ewan ko, ako kasi walang ganun eh. Yung mag-good morning, good afternoon, good night. Ingat ka sa biyahe, kumain ka na ba? Tapos magta-text. Kasi parang ganun eh, parang ewan ko kung generational ba yan. Pero at least sa case ko, parang nag-uusap lang kayo eh. Tapos pagka may naramdaman na kayo sa isa't isa, edi yun na yun. Pero wala yung typical na, uy, pwede ba kitang ligawan, ganyan. 'Di ba? Kasi mararamdaman naman ng babae yun kung nandiligaw na ba yung lalaki or hindi. Meron din kasi yung mga kunwari hindi nila nararamdaman eh. Kasi yung 'di ba may mga babaeng ginagamit lang talaga yung lalaki. So parang kung masyadong mabait yung lalaki, oo, yung binibilhan ng kung ano-ano, sinusundo, hinahatid, tapos sasabihin ng babae parang, akala ko nagiging mabait ka lang sa akin. Yung mga ganun. Pamanhod pa ko yan. Yung mga ganun babae. Gagi, meron ganun mga babae. Taking advantage. Parang yung kumain sa Wolfgang. Uy, nabalitaan ko yun. Parang, she keeps on dating different guys para laging masarap yung pagkain niya. Parang wala siya masyadong gastos. Saka makatipid. Gagi, may kaibigan akong ganyan.
Yung Tinder ng Tinder, tapos pa iba-iba yung date. Pero hindi naman magkakantutan or what. Parang date, gano'n. Tapos laging yun, yung sa labas kumakain, nakakatipid siya. No, wise. Dapat Life ganun hack, makipag-date. Gagi ba ako nakikinig yun? Yung mga nakaka-date niya, buti pinagbibigyan siya. Hindi siya nag-chip in? Hindi, minsan nag-chip in din siya, pero syempre, mas madalas, kasi nga, lalaki, di ba? So, mas madalas, yung lalaki yung nagbabayad. Pero, syempre, hindi naman yung gahaman na talagang hindi siya, yung nag-aantay lang siya na may magbabayad. Hindi. Kumbaga parang, gusto rin niya kasi talaga din lumabas. Minsan yung mga friends niya, hindi pwede. So, mas maganda nga kung scheduled pa, di ba? Scheduled yung labas, o di makakalabas siya kahit wala yung mga friends niya. Nakalibre pa siya. Malay mo, makahanap siya ng totoong the one doon. Nabasa niyo ba yung isang nag-viral din? Na kinakwento niya, bigla na lang siyang ginost nung boyfriend niya after makilala yung parents. Ay, oo! Dahil, Kasi mahirap yung parents. Oo, parang sabi talaga? niya, wala man lang daw. Ang tagal, basta nakailang tawag siya, nakailang text siya. Tapos after a few days, nag-reply yung lalaki. Because I realized your family doesn't even have a nice seat for me to sit on when I visited you. Your roof was, parang yung bahay hindi maganda. Parang na-realize niya na baka maging palamunin pag naging sila. Baka Oo, umasa parang- sa kanya. Baka ako yung, parang sabi ng lalaki, baka kasi ako yung mag-support pa sa inyong lahat. Parang My ganun. gosh, diba? Umabot sa ganun. Oo. Pero parang parang may point din. Oo, valid naman. Oo. Oh, Pero, dapat binrate niya yun basta. Oo. Dapat hindi niya ginost. oo. Oo, kasi linigawan niya eh. Kumbaga parang, Sila Kung ata linigaw- talaga. Sila. Sila na. oo nga, ibig ko Oo, sabihin, sabi ko. linigawan niya. Kumbaga Oo. parang, Ginusto siya for her. Yeah. oo, tapos biglang dahil doon, hindi mo i-break ng maayos. Kumbaga parang, inaksaya mo lang yung oras niya. Oo. Kasi kayong mahirap. Pero medyo nababawan ako doon. Sa reason for breakup. Hindi, parang, sana pinag-usapan niyo muna, para ano ba plano niyo sa buhay? Huwag yung biglang nag-generalize na lang siya na ayoko pag tayo nagkatuloy, sa akin yung iasa lahat. Diba? mali mo may trauma siya. Parents niya ganun nangyari. Oo. Pero okay na rin yun na sinabi niya. Baka early on the relationship pa lang sila. Kumbaga parang, uy, may time pa ako tumakas. Oo. Nothing to parang hindi pa siya fully invested sa relationship. Correct. Oo, kasi ngayon pa lang niya nakilala yung parents eh. Kakapunta niya pa lang dun sa bahay. Oo. Pwede niya pang kilalanin yun kasi malay niya mabait naman. Mahirap pero mabait. Oo. Tsaka malay mo, may mana pala sila dun sa, sa mayaman na. Mayaman pala yung nanay, ganun. Tinetest lang pala siya, no? Vlogger pala sila. It's a prank! Surprise! Hindi, Pero pero Joy, ano tingin nyo? Stay or leave? alam ko leave na kasi na. yung sagot. Oo. Talaga? Kasi kung 6 months na siya yung parang nag-aantay, tapos nasa-stress siya doon. 'Di ba? Kumbaga parang hindi na siya healthy. Hindi, what Tapos if ayaw pang bumigay ng lalaki. Like, parang sige na nga, kahit sa friends muna. Yung paunti-unti. Kasi parang naging na rin eh. Parang naging na rin na lagi niya sinasabi, kailan mo akong ipapakilala? Kailan mo pa papakilala? Lagi na lang sagot ng lalaki. Nagmamadali ka masyado. Kumbaga parang hindi man lang yung pagbigyan na paunti-unti. Wala man lang compromise. Right, yeah. 'Di ba? Dapat kahit papaano may compromise na, o sige na nga, kahit sa friends ko lang muna para makasama ka sa gimmick namin, parang ganun, wala eh. So parang kung talagang, kung nakakaasar na yun na at yun na lang iniisip mo araw-araw, it's not worth your stress. Bakit di mo ko matras? Why won't he just listen? What am I doing wrong? I don't know what to do. Ano ba tayo? Man, relationships these days seem very hard to come by, right? Everyone seems to be dealing with their own ish.
They want commitment, and yet they push their partner away. They know what they need to feel loved, but they don't want to seem like they're asking for too much. You know, the usual stuff. I know. Relationships are hard, but it doesn't mean they can't get any better. I'm Nikki Porter, your relationship coach and host of Nuggets of Nikki. The path to better fulfilling relationships is tough and uncomfortable, but if it means to have the kind of connection and intimacy that allows you and your partner to thrive, even in the midst of hardship, then isn't that worth the trip? Don't wait until your favorite person becomes a stranger to realize that, yeah, you could have handled that so much better. Catch the episodes of Nuggets of Nikki, a podcast that shares bite-sized insights from relationship coach Nikki Porter. That's me! At saka hindi ako naniniwala na may lalaking hindi ka excited na pakilala kung kani-kanino. Kasi pinursukan niya eh. Niligawan ka niya eh, di ba? Tapos the moment na sinagot mo yan, more or less, may makakaalam na yan. Like, kung sino yung closest sa kanya, o kaya magpo-post yan ng kahit hindi man mukha nyo. Alam mo yung mga pahaging na post. Yeah, mga holding hands. Oo, di ba? Sobrang imposible. Yung mga yung lalo kung talagang niligawan ka niyan, pagka sinagot mo yan, mapaproud yan sa sarili nila na kayo na eh. Hindi na aabot ng 6 na buwan yan. Unless nga hindi talaga siya ma-post sa social media or introverted na ayaw niya masyadong lumabas, ayaw niya masyadong mag-post sa Facebook. Tanungin nga natin itong si Joy kung sino to at hanapin natin sa Facebook. Pero ito si Joy, na-post na ba niya yung picture nila together sa feed niya rin? What if ko i-tag niya? Tapos kung hindi in-accept Tama. it's a sign. In a relationship. Oo, totoo. Tama. Yan, unahan niya. Bakit ba? Parang crazy girlfriend na yun dating no? Anyway, just to mark. Pero 6 months naman, parang entitled na siya doon. Oo, tama. Tama. Sabi nga niya dito, who wants to be the secret girlfriend forever? Ako nga, nabuntisan na, single pa rin kami sa Facebook. Well, kami din, Uy, actually. pero pinopost mo naman, di ba? Oo, pero single pa din. Oo. Totoo. Hindi kasi Kanina ang walang profile picture eh. Walang profile picture na anong tawag nito? Isa pa yan. Ang dahilan naman namin kung bakit walang status. Kasi pag nag-aaway, sinisingle na relationship. Tama. Pag nag-aaway, single. Para hindi na Sabi, tigilan mo huwag ka nang mag-in a relationship pa. Celebrity. Hindi ako na-assault kay Mike. Ako naman wala kaming status. Pero ina-unfriend niya ako kapag nag-aaway ko. Ano ba yan? Sobra. Para naka-package deal, Jelina. Pati kami nadadamay. Ang ganda package deal. Jillian and Lady Bosses. Black. Hindi, yung man lang Alfred. Parang feeling niya daw kasi inaagaw ako ng comedy. Parang gano'n. So i-unfriend niya lahat ng mga comedy. Huwag kang tumawa. Yung galit. Huwag kang tumawa, Jeline. Nagsaselos ako. Ano ba yung anong tawag nito? Paano ba hindi ko na naman alam sasabihin ko. Hindi, ano ba yung boundaries ng pagiging private person online? Right. Good point. Gaano ba ka-private yung private person? That's a good point. Ako speaking as an introvert. Yeah. Ganoon, parang iisipin mo kasi yung partner mo. 'Di ba? Ayaw mo siyang mag-isip ng kung ano-anong doubt. Kahit gaano ka ka-private 'Di ba? Parang ayaw mo siyang bigyan ng dahilan na magtaka or magduda na baka may tinatago ka. Medyo fishy yung kay kuya. Kahit introvert ako, medyo fishy yun. Kasi, sige. Kasi kung introvert ka, tas finally, nagka-relationship ka, tanga-ina, di ba? Oo, milestone yun Something to be proud. Parang yan yung sinasabing you choose your partner every time. Mm-hmm. Hindi yung dahil introvert ka, parang okay na may doubt siya sa'yo. Kumbaga parang, yun, tama. Yung you choose him
Every time. Diba? Guys, I'm having sex. Look at this. May pag-asa ako. Kahit introvert ako. Paano mo ba na-meet si Mike bilang introvert? Actually, sa party, parang yun yung first party, house party na inatenan ko. First and last. Person. Oh, diba? Introvert. Bilang introvert na in love siya agad sa pinakaunang lumapit sa kanya. Ay. Parang totoo. Masyadong totoo siya. Too real. Aray ko. Kaya party yan, Jeline, common friend nyo? Oo, parang nagka-couch surfing siya. Tapos, ay couch surfing ba yun na frisbee? Yung nakikitira siya sa bahay na. Yun yung culture. Oo, pero ano naman, ba pupunta sila sa Siargao, ganon, or sa... Saan marami sila nagtatravel sila. Parang butt-fuckers lang pala. Butt-fuckers, parang ganon. Tapos, office mate ko siya. So, Yeah. so sa mga introverts, lumabas lang talaga kayo ng bahay. Tapos manghingi kayo ng sign. Kung sino yung unang lumapit sa akin, yun na yun. Yun na yun. Wala siyang airport mo siya. Well, true. Pero diba, meron bang valid na reason para hindi ka ipakilala? Pag may asawa, syempre, paano ko mapakilala? Yeah. Kahit lumuha ka ng dugo, di ka papakilala niyan. Or dating around. Na, kumbaga, it's not yet exclusive for him. Yun lang naman Normal na siya. Or may problema yung family niya. Separated, nahiya siya sabihin. Or O kaya wala talaga siyang friends. Nanay Pero ibig sabihin, hindi niya mahal Si yun. nanay daw niya si Annabelle Rama. Sabi ni Jeline. Oo. Ibig sabihin, kung kunwari may problema yung family niya, nahiya siyang pakilala, ibig niya sabihin, hindi niya mahal yun. Or i-explain niya, di ba? Na gusto kita sana ipakilala kasi ganito. Just be Parang honest. open communication. O pwede naman yun sabihin mo lang, alam mo gusto talaga kitang ipakilala ka, kaso baka magalit yung asawa ko. Gago. Gago mo. Magkaka-divorce bill na. So, Pero masakit yun yung hindi ka... Pero kasi, paano ba? Kasi ngayong social media era, masyadong tayo yung hindi ka lang ma-post, hindi ka lang nabati online, medyo may kirot. Oo, may drama kagad. Diba, totoo yun Kunyari, pag birthday mo, hindi ka man lang binati ng boyfriend mo sa Facebook, tapos wala man ng happy birthday, kuning-kuning. Diba, para medyo may kirot ng konti. Do binati ka naman niya, like sa phone or something. Yeah. Pero pagka hindi ka pinost ng birthday mo, parang masakit. O ako lang yun. Sige na nga, ako na nga lang yun. Feeling ko ikaw. Kasi si GB, hindi naman nagpo-post yun ng happy birthday sa akin kahit nga anniversary. Wala, hindi kami nagpo-postan sa social media na namin ng happy anniversary, happy Valentine's. Walang ganun. Same. Kumbaga kasama ko na sa bahay, di sabihin na lang Sa namin bagay, sa isa't isa. oo. Parang ganun. Pero siguro kasi kayo, magkahiwalay kayo Hindi, pero kahit naman, meron naman mga mag-asawa Kunyari, naghuhugas nga lang ng pinggan At ang galing-galing ng asawa ko, naghugas ng pinggan. O, popost may sa Facebook. kasalanan nyo. May kailangan nyo. oo. Sabi nila, di ba, parang yung sobrang maano sa social media tungkol sa awit. Hindi totoo sa totoong buhay. Oo nga. Pwede. Hindi naman lahat, pero... Hindi lahat. Kasi feeling ko may magma-message na naman sa akin. It's close to my heart. Pero ito, may nabasa ako. Ito sa letter center kay Joy. Sabi niya, we've talked about my needs and he's great with his efforts. Pero yun lang daw talaga. Yung hindi niya... Yun lang yung problema nila. Kumbaga parang grounds na ba yun to hiwalay, if ever? Kasi okay naman daw sila pag magkasama sila, tapos okay naman yung efforts niya, pero yung hindi lang niya ma-effortan talaga, yung pagpapakilala sa kanya. Kasi siguro yung feeling mo tinatago ka.
What if ganito? Yung intention pala ni Guy, papakilala kita pag sigurado na akong pakasalan na kita. Oh. It is a big commitment. Ganun. What if hindi lang girlfriend? Na parang papakilala. Ganun nangyari sa akin eh. I'm not saying it. Although it's different also because it's ikaw, paano mo Paano mo tinanggap yun? Mayaman si Arch. Willing to wait? Wait po. Willing to wait. Hindi kasi ako naintindihan ko dahil Chinese. Na issue sa kanila na parang Filipina. Ako lang yung unang family member nila na Pinay eh. Baka ma-jinx. Mga in-laws. Baka ma-jinx. Oo. Kunyari parang Arch was sure already about me nung pinakilala na ako. Now, no turning back. Parang gano'n. Bawal sole. Bawal sole. Oo. Bawal sole. Oh, no return, no exchange. What if gano'n yung scenario ni Joy? Hindi natin alam. I just looking at the positive. Dapat sinabi niya. Sinabi nung guy. Di ba ako mag-expect naman si Joy? Pag i-expect si Joy. Di ba? Hindi kita pakilala hanggang, or baka malungkot baka naman. Mabaliw. Oo, mabaliw like, naman siya. Ay, talaga? Ako na ba yun? O sige, antayin ko. Tapos, antayin niya, nasa na yung engagement? O baka yun naman na yung anuhin niya, yung ikulit niya. The other way around, na hindi mo pa ako mapakilala kasi you don't see me as a married, as a wife material. Oo. Both ways eh. Talo yung lalaki. I mean, it's a possibility. Pero kung gusto naman niya talaga si Joy, isesecure niya yung feelings ni Joy. Oo. Diba? Kung talagang which is why, sabi ni Joy, diba, in all other aspects, okay sila. Except na hindi pa siya napapakilala. Oo. Baka yun yung ano niya. Yun yung game changer niya. Yun yung breaking point niya. Diba? May ganun. Like, in a relationship, meron ka talagang, kapag ginawa niya to, ayoko na sa kanya. Okay lang na mag-cheat, basta ipakilala sa akin yung... Pakilala sa akin yung babae. Yung asawa. Parang ganun. Diba? Ang hirap naman yan, Joy. No, kung ano man mangyari sa kanya, we wish you well. We wish you well, Joy. We wish you a Merry Christmas na. Wish you. Gago ka. Wish you joy. Wish you joy. Wish you joy to the world. Gago. Mula sa kaboses ninyong walang grit. Walang grit sa social media. Jeannie Lakay. Mula sa kabos, yung pinakasala ng unang tao lumiti sa party. Piling ko Hindi ko mapapantay. Wala sa kaboses nyong 2 years dating bago nagpakasal si D. Mula sa kaboses niyong nabuntisan na pero single pa rin ang status, kay Asko kami ang Lady Boses! Wag niyo muna may update. May update kay Joy. Ano? Break na sila. Nga, wait lang. Ito ba? Totoo, break na sila. Kaka-message lang niya. Ano ba yan? Oo, basahin mo kasi. Break sadness. Sabi niya, update. Confirmed na po, break na kami. Yes po, now. Episode time. Yes po, na open na po ulit for referrals and recommendations. Wow. Okay. Hindi man lang niya hinintay yung ating pwede natin gawing dating game yan. Pwede. Oo. Sige. Pwede tayo mag-dating game. Ayusin natin yun for February. Diba? Uy, madami tayong male listeners. Pwede. Correct. Inala ko na. Dapat single, ha? Hindi yung status lang ang single sa Facebook, ha? Mamaya kami pa may kasalanan. Okay na, sulat sila ulit. May episode pa. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.